Sa Tokyo, Japan, isang eksenang hindi makakalimutan ang nakatagtang masaksihan sa araw ng final press conference ni Naoya Monster Inoue at Murojan Akmadalib ngayong araw ng Biyernes na September 12 sa Tokyo, Japan. Sa harap ng kamera, ilaw at libu-libong fans na tututok mula sa buong mundo dahil magtatagpo na ang dalawang mandirigma na parehong naglalayon na ipakita na sila ang tunay na hari sa Super Bantamweight Division. Kapag palang umaga, tanghali o gabi mga kakwento, asahan na sa bawat takbang ni Inoue, dama ang mabigat na tensyon. Pitpit niya ang reputasyon bilang isa sa pinakamalupit na knockout artist ng kanyang henerasyon. Ang kanyang halimaw na katawan at matinding aura ay nagsisilbing paalala na hindi siya basta-basta gumising para lamang sumali, kundi upang maghari. Sa kabilang banda, tahimik, ngunit naglalagablab ang mga maaring maging tinig ni Akmadalib. Bilang dating unified champion, dala niya ang tapang ng Uzbekistan at ang matinding paniniwala na siya lamang ang kayang tumalo sa monster. Ang press conference na ito ay hindi lang suntukan ng mga salita, ito ay unang yugto ng digmaan. Ang bawat sagot, bawat kumpas ng kamay at bawat ngiti ay may halong taktika upang guluhin ang isipan ng kalaban. Magsisimula ang mainit na eksena kapag sila ay tinapat na ng host, magharap, halos magkadikit ang mga ilong. Dito natin makikita mamaya mga kwento ang flashes ng mga kamera, sisigaw ang mga boxing fans at doon na masisilayan ang tunay na emosyon ng dalawang kampo. Si Inoue na kilala sa pagiging kalmado pero seryoso ay posibleng magbigay ng kanyang simpleng salita ay hindi niya tatapusin si Akma by way of knockout dahil kahit desisyon ay okay na sa kanya, ang malaga ay mananalo siya tulad ng may pinagsasabi ni Inoue sa mga nakaraan, maliban lamang kung magbago na ito. Ngunit sapat na iyon upang magliyab ang buong venue. Si Akmadalib naman, na likas na palaban at may kumpiyansa ay tiyak na hindi magpapatalo sa salita at tulad ng mga pinagsasabi niya na itong si Inoue has never fought someone like me, I will shock the world. Ang kanilang mga promoters, ang kanilang mga trainers at maging ang kanilang entourage ay siguradong makikisali sa init ng tensyon. Walang duda na magiging laman ng lahat ng sports headline ang bawat pahayag nila. Ngunit higit pa sa salita, ang press conference na ito ay magiging paglalantad ng kanilang puso bilang mandirigma. Sa mga mata pa lang nila, makikita natin mamaya ang pangakong walang atrasan. Ito ang magbibigay ng hype at gasolina sa mismong laban. Ang final press conference ay hindi lamang ordinaryong event. Ito ang kumbaga huling apoy na magsisindi ng malaking pasabog sa mismong gabi ng laban. Sa Tokyo, isang lungsod na may kasaysayan ng pagbibigay pugay sa mga alamat ng boxing, magiging simbolo ito ng clash ng dalawang bansa, ang Japan at ang Uzbekistan. Para sa mga Japanese fans, si Inoue ay higit pa sa isang boksingero. Siya ay pambansang kayamanan na patuloy na nagpapatunay ng kanilang lakas sa pandaigdigang entablado. Para sa mga taga-Uzbekistan, si Akmadalib naman ang kanilang mandirigmang bayani na isirain ang takot sa monster at patunayan na may mas matindi pa kaysa kay Inoue. Ang unang face-off ng dalawa ay maaaring magbigay ng 3 buwang usap-usapan at ang init nito ay magdudulot ng mas mataas na ticket sales, mas maraming manunood at mas malakas ang hype sa buong mundo. Ang final press conference ay hindi lamang pagtatapos ng promosyon, ito ay simula na isang alamat sa kasaysayan ng boxing. Pero alam nyo ba mga kakwento na parang itong si Inoue ay sure win na kay Akmadalib dahil itong si Inoue ay may fight schedule na ngayong December 27 sa Riyadh, Saudi Arabia na makakarap niya itong si David Alan Ray Picasso. Mga kakwento, sa huli, wala nang atrasan nito. Kapag nagharap na sa Inoue at Akmadalib sa stage ng Tokyo, mararamdaman ng lahat ng laban ay hindi na lamang tungkol sa korona o titulo. Ito ay tungkol sa karangalan at pamana. Kaya ang tanong ngayon, sino sa kanila ang tunay na hari ng Super Bantamweight Division? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
kay kakwentong Christine Azurin, kay kakwentong Double M Vlog, kay kakwentong Binis Laban, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.